Yun, no, what is up mga par, bali ngayon ay magtatattoo na naman tayo. At ang ating gagawin ay isang mythical creature sa Philippine mythology. So ito yung half human, half horse na karakter, no? So ang tawag dito ay tikbalang. Sa mga hindi nakakaalam, merong kwento nung bata pa ako na kapag ka daw pumasok ka sa masusukal na lugar, mga mabundok, ganyan, mga basta mapupuno, doon daw lumalagi yung tikbalang. Madalas siya nakatayo, nakatungtong doon sa sanga ng puno, ganyan. Nagmamatsyag, nagmamasid sa paligid at medyo mahilig sila mag-trip. So dito daw sila yung dahilan kung bakit yung para kang naliligaw na kahit ang tagal mo na naglalakad, na kahit ang layo na nilalakad mo, eh, paulit-ulit pa rin yung dinadaanan mong lugar, no? So, in short, parang hindi ka nakakaalis kung nasan ka. So, maglalakad ka, makikita mo nandun ka na naman, parang ganun. Naglo-loop lang yung nilalakaran mo. So, ito daw yung salary ng tikbalang, right? Tapos, para daw ma-prevent mo yon, kailangan mong mag-ingay or makikiraan ka, di ba? Parang halimbawa, iihi ka kung saan-saan. So, magkatabi-tabi po ka. Kasi ba may maihian ka sa mukha at lumaki ang itlog mo. So, parang ganun din siya. No? Ewan ko ba. Unang panahon kasi wala pang ibang trip kaya ang daming naiisip na kwento na matatandang panakot sa bata, you know. Tapos, ito din yung usong-uso ng bata pa ako na kapag mainit, tas biglang uuran, damn, kinakasal daw yung tikbalang. Ewan ko. Hindi ko alam. Siyempre, nung unang panahon, wala pa namang internet. Di mo search kung bakit nga ba umaaraw na umuulan, di ba? Kaya may kanta pa yata yung River Maya na umaaraw umuulan eh. Pero yun nga, yun ang kwento nun. Kaya pag maaraw daw na umulan, may kinakasal na tikbalang. Tapos may napanood ako nun sa Pedro Pinduco na paamo niya yung tikbalang. Pag para daw mapaamo mo yung tikbalang mga par. Kailangan mo kunin yung gintong buhok niya. Tapos magiging maamo na siya sa'yo. Ano naman gagawin mo sa tikbalang? Ba't kailangan mong paamuhin? Tik na yan. Ay nako. Iba talaga ang trip ng unang panahon. So, ito tropa nga pala na to, siya yung nanalo sa raffle natin last year. Last year ba yun? O, basta siya yung nanalo ng raffle natin. So, traditional yung kinabit ko sa kanya at yan. Binigyan niya ako ng parang pinaalaga niya sa akin yung dalawang butiki niya. So, may dala siya dito butiki. Sabi niya ako na lang daw muna mag-keep since mahilig naman ako mag-alaga ng kung ano-anong nilalang. Kaya yan. So, ewan ko, may meaning sa kanya tong ano na to eh, kung bakit tikbalang. Sabi ko nga, lagyan sana namin ng manananggal. Parang silawit ng manananggal dun sa ibabaw ng buwan. Tapos ilagay namin, itago namin yung yung kalahating katawan, yung sa may, yung lower part, yung paa, para hindi malagyan ng asin. Sabi sa susunod na lang daw. Yan. Pero angas na ito mga parang ngayon lang ako parang hindi pa siguro ako nakakita ng mga nagpatato ng tikbalang eh. Kasi ang pangit talaga ng tikbalang, di ba? Sipin mo half human, tapos half horse. Pero maangas to mga par, unique at least, di ba? Parang gusto ko tuloy gumawa ng full sleeve na Philippine mythology concept. So lagyan natin yung mga manananggal doon, tikbalang, duwende, mga ganyan. Di ba? Punta kakaiba, Pinoy na Pinoy, men. Di ba? So, eto na mga par, ito na yung finished product natin. Ayan, no? Napakaangas yan mga par. Ngayon ka lang makakakita ng tattoo na tikbalang. Oh. Ay, sa mga gusto magpatattoo mga par, PM nyo lang ako sa PLBY Tattoo at ako si Papa Jom. Yun lang mga par. Peace out.